Magandang hapon mga kapatid. So, hindi po gumagana ng ating mga mic. Saan lang po natin ang ating boses. So, tayo po nagpapatuloy sa ating serye tungkol po sa pagiging alagad ng ating Panginoon. At sa hapong pang ito, ang ating pag-aaralan ay bilang tayo mga lingkod kanya, servant. Ito pong pagiging servant natin sa bilang alagad ng Panginoon, ipinapakita po ang ating kadakilaan. Ganyan. So, ibig sabihin, kahit di pa tayo sa pagdating po ng ating pag-aaral, ipinakikita po ng pag-aaral po natin, sinasabi ng Biblia, tayo magiging dakila sa paningin ng Diyos at ng ating Panginoon kung tayo po yung magiging lingkod, ganyan, servant. Dito po, yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. So tayo po ay alipin at lingkod. Kung tayo po ay gustong maging dakila sa kaharian ng Diyos o sa iglesia, kailangan po tayo maging servant o lingkod. Yan ang makikita natin. Sa ating mga bilang mga magulang, sa ating mga anak, interesado tayo kung ano magiging sila pag sila'y lumaki na, di ba? Interesado tayo. Ano bang what they like to be when they grow up? Anong gusto nilang gawin pag sila'y malaki na? Hindi naman pwedeng palagi natin silang alagaan. Hindi, kailangan sila lumaki. At sila'y kailangan buhay sa kanilang sarili. So, yung po interesado tayo doon. Kaya nga po yung mga magulang sa abot na kailang makakay sa modernong konteksto, gusto natin maibigay sa kailang pinakamagaling na edukasyon upang sila magkaroon ng pinakamagandang oportunidad sa buhay. The better the education, the more opportunity, yun ang makikita natin. Yan ang katotohanan. Kaya lang, siyempre, ang ating mga anak, sila rin po'y tao. Meron din silang kalayaang pumili para sa kailang sarili. So, wala tayong magagawa hanggat hindi natin malalaman kung anong gusto ng ating mga anak, kung anong gusto nilang gawin. Minsan may pagkakataon na pagka pinilit natin siya sa isang particular na gawain, pag hindi siya nagtagumpay, kung sisisihin nila, di ba? So, pinababayaan natin sila kung anong gusto nila. Pero pagdating po sa kaharian ng Diyos, ganun din. Interesado ang Diyos na ating Ama sa ating kanyang mga anak, tayo mga anak ng Diyos. Kung ano ang gusto nating gawin pag tayo lumaki na. Not physically, but spiritually. Pag tayo lumalago na sa ating pananampalataya. Anong gusto mong gawin? Usually, ganitong maaaring sagot natin. Gusto natin maging mangaral? Very good. Gusto natin maging elder or asawa ng elder o magtuturo sa Bible class o song leader. Walang problema yan. Kaya lang, pag tinitignan natin ang kalooban ng Panginoon, yung sinabi natin yan, ito ay paglilingkod lahat. Pero usually lang inisip natin, tayo po ay magkaroon ng mahalagang gawain sa loob ng iglesia. Pero hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, ang pinakatakilang bagay na pwede natin gawin na tayo maging lingkod sa ating mga kapatid. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, kailangan din tayo maglingkod sa ating mga kapatid. Yung makikita natin. So, yun ang gusto ng Diyos. Pag tayo lumalago spiritually, tayo nagiging lingkod, hindi lamang sa Kanya, kundi sa ating mga kapatid. So, yun ang makikita natin kagustuhan ng Diyos. Sa isang normal na servant-master relationship, kahit ano, sa opisina, sa bahay, ang mabuting lingkod, siyempre, nirerespeto niya ang autoridad ng kanyang Panginoon. At siya po ay nagsusumikap na maging tapat, masunurin at kapakipakinabang sa kanyang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, sa Luke chapter 6 verse 4 to 6, tinatawag niyo ang Panginoon, pero hindi niya ginagawa mga bagay na sinasabi, useless lang ganyan. So yun ang normal na relationship between servant at saka master. Po. Hindi yun na kahit saan lugar tayo pupunta, kahit sa spiritual, physical, saan, ganun makikita natin. Pero, sa pagiging lingkod sa kaharian, na iba.
Hindi lang sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang lingkod. Yun ang normal na nangyayari sa master-servant relationship. Pero sa atin, mas sigit pa doon. Hindi lamang tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Yun ang normal sa isang servant-master relationship. Kundi, tayo rin po maglilingkod sa isa't isa ngayon. So, we are fellow servants sa isa't isa. Yun ang gusto natin bigyan pansin sa ating pag-aaral sapagkat yun ang tinuturo ng Biblia. Kung tayo lingkod ng Panginoon, lingkod din tayo sa isa't isa kanya. Yun ang nakikita natin sa bagay nito bilang lingkod ng Panginoon. Ngayon, anong maling kaisipan sa pagiging dakila sa kaharian? Usually, mayroong maling kaisipan na ikay magiging makapangyarihan sa loob ng kaharian. Yun ang kaisipan. Tingnan nyo. Dito po yung dalawang magkapatid. Isa si Juan at yung kanyang kapatid. Ano po? Yung nanay nila ay lumapit sa ating Panginoon. Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo na kasama ang kanyang mga anak na lalaki. Siya'y lumuhod sa kanya at may hiniling na isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, anong ibig mo? O anong gusto mo, in other words. Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong dalawang anak ay mo po. Isa sa iyong kanan at isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian. In other words, ang inihingi ng nanay nila, yung kanyang dalawang anak ay maging makapangyarihan sa kaharian. Isa sa kaliwa, isa sa kanan kanya. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi na nalalaman yung inyong inihingi. Kaya ba ninyong inuman ang kopa na malapit ko ng inuman? Sinabi niya sa kanila, kaya namin. Ayun sabi nila. Sinabi niya sa kanila, talagang iinuman ninyo ang aking kopa. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay magdadanas ng paghihirap, magdadanas din sila kanya. Ngunit, ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi ako magkakaloob. Kundi iyon ay para sa kanila na pinaglalaanan ng aking ama. In other words, wala akong magagawa dyan, kanya. So ito kaisipan ng nanay ni John ay mali, kanya. Hindi yan ang ibig sabihin ng pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Ang pagiging dakila ay ang maglingkod, kanya. The greatness is measured by your service. Sabi-sabihin, magiging dakila tayo sa kaharian, sa paningin ng Diyos, kung tayo ay magiging maglilingkod kanya. So, tinuro ng Panginoon ang ibig sabihin ng pagiging dakila sa kanyang kaharian. Basahin po natin. Nang marinig ito, ng 10 ay nagalit sila sa dalawang magkapatid. Siyempre, 12 yun eh. Yung dalawa lang, kung sila ay magiging makapangyarihan sa kaharian, paano 10? Kaya nagalit sila. So, hindi rin nila naintindihan kung paano maging dakila sa kaharian. Ngunit tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na mga pinuno ng mga hentil ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila. Yung mga Gentiles, yung Panginoon nangingibabaw sila kanya. At ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Para kayo maging dakila, kailangan meron kang kapangyarihan kanya. Hindi maaaring magkagayon sa inyo. So, sa kaharian ng Diyos, kanya, hindi gano'n. Kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila, ay kailangan maging lingkod ninyo, kanya. In order to be great, you need to serve. At sino man sa inyo na nagnanais na maging una, ay kailangan maging alipin ninyo. Ito yung pareho, walang ibig sabihin yan actually, di ba? Kung paano ang anak ng tao na parito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. In other words, paano niya iisipin ang paglilingkod ay ganon, ganyan. Sa pagsamantalang ako, sabi ng Panginoon, ang anak ng tao na siyang anak ng Diyos ay pumarito, hindi upang paglingkuran. Dapat sana, kung siya ay anak ng Diyos at bababa sa lupa, ay dapat siya paglingkuran. Hindi ba? Siya ay anak ng Diyos eh. Pero siya'y naglingkod kanya. Kaya ang ginamit niyang titulo ay anak ng tao kanya, hindi anak ng Diyos. Sapagkat siya'y maglilingkod kanya.
So siya'y dumating rito, hindi pang paglingkuran, kundi pang maglingkod. So yun yung sinasabi ng Panginoon. Kung paano ako na inyong Panginoon na naglingkod at di pinaglingkuran nga niya, ganon din kayo nga niya. Di ba naging dakila bang Panginoon? Naging dakila ang Panginoon. Bakit? Dito sa Philippians chapter 2, pumunta po tayo. Siya naging dakila. Nang ginawa niya ang dapat niyang gawin, siya nagpakababa, nakitulad sa atin, na parang tao. Ano nangyari sa kanya? Isahin po natin. Mula sa ika-6 hanggang sa ika-11, na siya bagamat nasa inyo ng Diyos, ay hindi niya tinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay niya sa Diyos. Ito po ang tamang salin. Doon sa English, mahirap intindihin eh. Pero sa Tagalog, madali. In other words, hindi niya ginamit ang dahilan ang pagkapantay niya sa Diyos para hindi susumunod sa kanyang Ama. Pwede niya gawin, sabihin niyo, bakit ba ko utusan para wala tayong Diyos? Hindi niya ginawa yun. Kundi inubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ng kanyang alipin na naging katulad ng tao. Anong inubad niya? Yung kalalatian sa langit, inubad niya yun. At di ba siya natagpuan sa inyo ng tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos. So siya ay pinadakila ng Diyos. Kanya. At siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod na bawat tuhod sa langit at sa lupa, sa ilalim ng lupa. At ipahayag ng bawat dila na si Yesu Cristo ay Panginoon sa ikalululhati ng Diyos Ama. So paano siya, di ba naging dakila siya? Naging dakila siya sapagkat siya naglingkod ngayon. So yun ang sinasabi dito ng ating Panginoon, ang pagiging dakila sa kaharian, nangangahulugan na tayo ay magiging lingkod ganyan. So bakit ang isang alagad ay isang lingkod? Tingnan po natin sa kalibutan. Ito ang idea ng isang libutan sa pagiging dakila. Paano? Pride. Mataas ka sa iba. At ang iyong paningin ay sa sarili mo lang, self-centered, self-serving. Kaya sa lupo ng corporate world, dog-eat-dog yan. Yung sinataas mo sarili mo, minsan, di ba? Pero sa kaharian ng Diyos, sa ating Panginoon, hindi gano'n. Ang tinatawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Ito yung lumalaban dito. Hindi ito paglilingkod eh. Hindi paglilingkod sa sarili. Ito yung paglilingkod sa iba kanya. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Ang sanglibutan at ang Panginoon. So, tayo po mga alagad ay mga lingkod. Ganyan. Dito ang kadakilaan sa kaharian. Pag tayo po lingkod, hindi natin inaasam na tayo maging dakila. Kundi nilalagay natin ang ating sarili ng iba bago sa ating sarili kanya. Yan ang ibig sabihin ng serve. Pag ikay alipin ng isang tao, inuuna mo muna yung Panginoon kaysa sa iyong sarili. Yan ang idea ng serve. Balik po tayo sa Matthew chapter 20 verse 26. Hindi maaaring magkagayon sa inyo. Hindi pwede yung kanya. Kundi ang sino man sa inyo na nananais maging dakila, ay kailangan maging lingkod ninyo. Tingnan yung salitang ginamit ng Panginoon. Kailangan maging lingkod ninyo. Hindi sa option. Kailangan mo siyang gawin. At sino man sa inyo na nagnanais na maging una, ay kailangan maging alipin ninyo. So in other words, ang pagiging alipin natin, ay meron ding kantipala. Pag tayo naglingkod, tayo na magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Meron ding kantipala yan, makikita natin. Tayo yung magiging dakila sa kanyang kaharian. At ito'y pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoon. Kaya hindi siya pinaniniwala ng mga Hudyo. Bakit ikaw kanya aming inihintay ng tagapagligtas? Bakit ganun ka naman, ganyan? Masyado kang mababa. Ang inaasahan nila ay katulad ni Haring David at ni Haring Solomon na makapangyarihan. Yun ang inaasahan nila. Sapagkat siya galing sa Diyos. So inaasahan nila na si dakila, katulad ni David at Solomon. Yung nakita nila, iba. Siya ay nakla ng karpintero. So siya mababa lamang sa buhay. Pero ito yung ginawa ng Panginoon.
Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At upang ibigay ang kanyang buhay na patubos sa marami. Punta dito tayo sa pagsamba. Huwag natin isipin na tayo pinaglilingkuran. Kung hindi tayo naglilingkod, ibig sabihin, kapag tayo sumasamba, tayo naglilingkod. Sabi nga natin sa isang sermon natin, kailangan tayo nandito para mapagtibay natin ang isa't isa, kanya. So ito yung paglilingkod, kanya. So kailangan natin sundin ang halimbawa ng Panginoon. Hindi tayo paglilingkuran, kundi tayo maglilingkod. Sipin natin ang paraan na tayo maglingkod sa kaharian ng Diyos. Dito po sa John chapter 13, verses 3 to 17, meron mga Pentecostal churches na meron silang foot washing ceremony. Yung mga sapatos nila, iwanan sa labas. Tapos maghuhugasan sila ng paa. Hindi nila naintindihan ito. Nakala nila yun ay isang kasama sa pagsamba. Hindi nila naintindihan. Tipisahin po natin. Alam ni Jesus na ibinigay ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. At siya galing sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan. Ito po ay sa panahon ng Lord's Supper, mga kapatid. Doon sa Matthew, Mark, Luke, and Luke, hindi sinabi ito. Pwede karagdagang informasyon sa atin. Itinabi kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigay sa kanyang sarili. Pagkatapos siya nagsalin siya ng tubig sa palanggana o basin at nagsimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtatanong sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa? Sabagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko hindi mo pa naunawaan ngayon. Ngunit nalalaman ng pagkatapos ng mga ito. Pagkatapos ng gawin, kanya, maintindihan mo rin. Ito si Pedro, mga kapatid, at least dalawang pagkakataon, nakikita na ang karakter niya. Ganyan siya nagsasalita. Parang impulsive si Apostle Peter. Sinabi siya kay ni Pedro, hindi mo hugasan na aking mga paa, kailanman, ganyan. Sinagot siya si Jesus, kung hindi kita hugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Ganyan. Tingnan yung sagot niya. Sinabi siya kay Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga pangalaman, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi siya kay ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangan hugasan maliban ng kanyang mga paa, sapagkat malinis ang lubos. Kayo malinis na, ngunit hindi ang lahat. Ganyan. Doon sa panahon nila, imagine natin, yung lugar po ng Israel, Saudi Arabia, yung lugar na yon ay malimit, ay disyerto. So pag naglalakad sila, sandalas lang sila, siyempre narurumihan ng alikabok ang kailang mga paa. So pagdating nila sa bahay, hinugasan nila ang kailang mga paa. Yun ang custom din nila dahil marami yung paa nila eh. Tayo, ang paa natin hindi marami. Tinatanggal natin yung ating sapatos. Pero hindi tayo naghugas ng paa. Sila naghugas ng paa dahil hindi naman sila nakasapatos. Sapagat nalalaman ninyo kung sino magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niya, hindi lahat sa inyo malinis. Kaya nang mahugasan niya ang kailang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? In other words, naintindihan ba niyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo sapagkat ako nga. In other words, say guro at Panginoon na mga alagad. So, say mas mataas. Walang sino mang alagad ang mas mataas kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako nga kanya, na Panginoon at guro, na mas mataas sa inyo, ay naghugas sa inyong mga paa. Kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon. O ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Kaya nga sinasabi ng Panginoon,
ang ama'y dakila kaysa sa akin. Bakit? Sinugo siya ng ama'y. Pero ibig sabihin ng Panginoon, hindi ko dapat ginawa yung ginawa ko sa inyo. Bakit? Ako ang Panginoon nyo. Mas mataas ako sa inyo. Malapay baligtad. Dapat ang paa ko inugasan nyo kanya. So yung nagpapakita siya ng kapakumbabaan, kahit siya'y Panginoon, inugasan kayo mga paa niya, at ipinakikilala rin niya ang halimbawa ng paglilingkod kanya. Pinaglingkuran ko kayo kanya, inugasan ko yung mga paa, maglingkuran kayo sa isa't isa kanya. Hindi ibig sabihin magugasan sila ng mga paa, kundi maglingkod sila sa isa't isa. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung titignan natin ang kustumbre nila, ang paghugas ng paa, ganito. Si Abraham, sa Genesis chapter 18, nakikita siya ng 3 tao. 3 tao, nakatayo. Bilang isang normal na tao na mapaglingkod, ganyan. Hospitable. Ito ginawa niya. Hayaan mong dahilan ko kayo ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng tao. Yun ang normal. Pag may bisita ka, bibigyan mo siya ng palangganang tubig upang hugasan nila kanyang mga paa. So sila maghugas sa sarili nila. Eh kung mas mataas naman yung taong panauhin mo, ikaw maghugas sa paa niya. Tingnan si Abigail na naging asawa ni David. Ano po? At siya'y tumingin at nagpatina pa sa lupa at nagsabi, anyong lingkod ay isang alila na maghugas ng mga paa ng mga lingkod ng aking Panginoon. Ganyan. So ito mga dumating sa tahanan ni Abigail ay lingkod ni David. So mas mataas kaysa kay Abigail. So si Abigail naghugas ng paa ng mga lingkod ng kanyang Panginoon. Yun ang kustumbre. Ito'y baligtad sa ginawa ng Panginoon. So nagpapakita siya ng halimbawa ng pagpapakumbaba at ng tunay na paglilingkod ganyan. Nagbigay siya ng example ng pagpapakumbaba at kung paano maging lingkod sa kaharian ng Diyos. Hindi niya pinakikita na yung paghugas ng paa ay gagawin sa church. Hindi. Pinagpapakita siya ng halimbawa ng pagpapakumbaba at pagiging lingkod sa kaharian. Kung tayo po ay ayaw natin maglingkod, sasabihin sa atin ng Panginoon, kung ako nga kanya, na Panginoon at Diyos ay naglingkod sa inyo kanya, lalo na kayo kanya, ng mga tao at ang aking mga alagad. So, ang isang alagad, tulad po ng, naalala po niyo yung lesson number 1 na ginawa natin. Ang pagiging alagad ay hindi lamang maglingkod kanya, kundi tayo po'y nagsusumikap na maging katulad natin ang ating Panginoon. So, ang pagsusumikap natin ay maging katulad tayo ng Panginoon kapag tayo naglilingkod sa iba kanya. Hindi lang sa mga kapatid, kahit sa iba. Tugnan po natin. Sa Lucas chapter 6 verse 40. Ang alagad ay hindi nakakahigit sa kanyang guro. Subalit ang sino mang ganap na sinanay ay naging tulad na ng kanyang guro kanya. So, hindi tayo nakakahigit sa ating guro. Pero kapag tayo po itinuturuan at sinasanay ng ating guro, naging katulad natin siya kanya. So, ang ating Panginoon, ang ating guro at Panginoon, ay naging tagapaglikod. Ganoon din tayo kanya. Katulad ng ating Panginoon, kinakailangan tayong maglingkod, katulad ng ating Panginoon sa Kristo. So, paano tayo magiging mabuting lingkod? Iba yung lingkod eh. At iba yung mabuting lingkod. Kumbaga, pupunta tayo sa akin nagtatrabaho. Iba yung nagtatrabaho, iba yung mabuting nagtatrabaho. Magkaiba yung dalawa. Oo, okay lang magtrabaho ka. Pero, paano ka magiging mas mabuting nagtatrabaho kayo? Maganda yung magtayo lingkod. Pero paano tayo magiging mabuting lingkod? Number 1, pinakamahalaga, ang kaayusan ng ating puso o kaisipan. The right attitude of heart. Ano ba yung nasa yung kaisipan? Tingnan niyo dito sa Matthew chapter 12 verse 35. A good man out of the good treasure of his heart. Ganyan. Sabihin, siya mabuting tao. Ano nandun sa kanya? Ano lalabas sa kanya? Mabuting bagay. Ganyan. And an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Kung tayo nag-iisip ng masama,
Anong lalabas sa'yo? Masama. Pero kayo nag-iisip na mabuti, lalabas sa'yo. Mabuti. Kaya sabi ng Panginoon, hindi pumapasok sa bibig, yan nakakasama. Kundi lumalabas sa bibig, yan. Kasi galing yun sa ating kaisipan. So, dapat maganda, meron tayong tamang attitude ng ating puso o kaisipan. Tingnan po niyo sa Philippians chapter 4. Ano iniisip natin? Dapat ito ang ating bigyan pansin. Sabi nga po ni Apostle Paul, sa verse 8. Kauli-ulihan, mga kapatid, ano ang bagay na totoo? So, hindi sinungaling, hindi marites. Ano mang bagay na kagalang-galang, ano mang bagay na matwid, ano mang bagay na malinis, ano mang bagay na kaibig-ibig, ano mang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin niyo mga bagay na ito. So, yun ang dapat natin ilagay sa ating kaisipan. Para magkaroon tayo ng mabuting mga bagay na ating ginagawa. Pag masama pinapasok natin, yun din pong lalabas. Garbage in, garbage out, sabi nga nila sa computer. So, yung pong mabuting tamang attitude ng ating kaisipan ay tayo maglingkod dahil sa pagmamahal kanya. Serve out of love. Kung tayo po ay, halimbawa, ina, tatay, pinaglilingkuran natin ang ating mga anak dahil sa pagmamahal. Hindi dahil napipilitan ka dahil kay ina o kay ama. Iba-iba yun. Oo, yun ay obligasyon na dapat mong gawin. Pero, nagiging magaan ng obligasyon kung tama ang yung dahilan. So, tayo naglilingkod out of love. Dito sa Matthew chapter 22, verse 36 hanggang verse 39. Tinatanong ng mga Hudyo sa ating Panginoon kung anong pinakatakilang utos. Siya mahilig ang tao sa shortcut. Tayo na namin gawin yung iba. Ano ba pinakamagandang dakila? Yun ang aming gagawin. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Pero dapat sa ito, mahalin mo ang Panginoon. Kaya mo, bakit nilalagay na ibigin? Hindi sila consistent. Mahalin mo ang Panginoong Diyos. Ibig sabihin, itaas mo ang Panginoon. Ibig sabihin, ng buong puso mo, ito ang buong damdamin natin, buong kaluluwa mo, o buong buhay mo, at buong pag-iisip mo ganyan. Hindi sinasabi kalahati, 1/4, 1/3. Sabi niya, buo. Ito ang dakila at unang utos. So tayo maglingkod sa Panginoon ng buong paglilingkod kanya. Verse 39. Ganon din. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sarili. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng sarili kanya. So yun ang tamang paglilingkod. Bakit tayo naglilingkod? Dahil mahal natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Yung nga isang irony, isang mahirap na kautusan ng Diyos, ibigin mong kaaway mo kanya. Bakit? Sapagkat siya pa rin ay yung kapwa kanya. So, serve out of love. Pag ganun ang ating motivation, tama yun. Hindi tayo mahirapang maglingkod. Kasi ito'y galing sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal po natin sa ating kapwa. At yung meekness at humility. Yung meekness, palagi natin pinag-aaralan yan. Yung meek, hindi ibig sabihin yung gentle, kay mayinhin. Hindi yun ang ibig sabihin, no? Palagi natin ginagamit ang halimbawa ng mga hayop na domesticated, bilang aso. Marami nang inaalaga ng mga tao. May nag-aalaga ng baboy. May ganun may nag-aalaga ng kuneho na katabi sa pag-igaan. Napapahamo natin sila. May ibig sabihin, no? Pag napahamo mo ang isang hayop, ano ba, tutulad ng aso, yung aso, nandun pa rin natural niyang kalikasan ng mga gat. May ngipin yun Pero natitrain natin siya na huwag niyang gamitin yun at gamitin sa tamang paraan. Natitrain natin sila Pagkaamo ka ng aso, may ngipin pa rin yun.
Pero hindi kanya kakagatin. Kahit matapakan mo, hindi ka kakagatin. Bakit? Amo ka niya eh. Nagpapailalim siya sa'yo. Ito po isang tunay na halimbawa na palagi inuulit kasi totoo. Nandun kami sa baryo sa La Paz. Yung prospect namin, Brother Tomas, may isang, siyempre tao, pero may malaking hype siya, aso, malaki. Hindi siya nakatali. Kaya ko pumasok. Sabi ko, nangangat ba yan? Nangangat po buyan ako. Sabi ng may-ari, may ngipin sa kanya. Akala ko pilosopo, pero totoong sinasabi niya. Ang aso may ngipin, so pwede siya kumagat. Pero sabi niya sa akin, ala pa ako napalitan kumakagat siya, ganyan. Sinatry niya yung aso niya eh. So yun ang meekness. Ipinapailalim natin ng ating kapangyarihan, ang ating choice sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Yun ang meekness. At ito'y kaakibat ng pagpapangbaba. Magkasama yung dalawa. Dito po sa Matthew chapter 11 verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Ako po hindi ko naman pinag-aralan yung grammar ng King James. Pero by observation, ito pong ye, ito ay you, pero plural. Ito po yung subject form ng you, o nominative case. Yung kanyang objective case ay you, kanya. So plural yan. Pagka singular, thou. At yung object niya ay thee, kanya. Yung maganda sana ay inalis nila. So ano sinasabi nito ng Panginoon? Ang isang mabuting lingkod, kanya, matuto kayo sa akin, kanya. Sapagkat ako'y maamo at mapagmaba sa puso kanya. And ye shall find rest to your souls. Yun po ang isang bagay na dapat nating ilagay sa ating sarili. Tayo nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos at tayo nagpapangbaba niya. Yun po mga nakaranas na magkaroon po ng mga katulong sa bahay. Tao din yun eh. Hindi mo naman siya nabili nung binabayaran mo siya. Pero bakit nagagawa niya yung maglingkod sa iba? Itutukusin nga, mas dakila sila kaysa sa atin. Siya nalululok na yung pride nila na sumunod sa isang amo, sa kanya mangutos. At siya magpakambaba. Sino sa atin ay pwede gawa nun? Di ba yun nakita natin? So yun po dapat na ilagay natin sa ating sarili. Dito po tayo magtatapos mga kapatid. Na po. At dapat nating malaman, we should be aware sa ating mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Meron tayong kakayahan. Hindi totoo na wala kang kakayahan. Dahil kung wala kang kakayahan, matagal ka ng patay. Meron kang kakayahan, kaya kabuhay ka. Dahil meron kang kayang gawin para kayo mabuhay. Di ba? Kung wala kang kakayahan, mamamatay ka. Paano ka mabubuhay? Sabi nito, tayo may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya, kung paglilingkod ay sa paglilingkod, at ang nagtuturo ay sa pagtuturo, ang nangangaral ay sa pangangaral, ang magbigay na may magandang loob, ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. Iba-iba yun. Iba-iba klaseng paglilingkod yun. So, anong pwede nating ipaglingkod? Develop po natin yun. Sapagkat yun ay kailangan natin para tayo po ay may pakinabang sa ating Panginoon. Sa paglilikod natin sa Diyos. Kapag alam natin yung parable of the talents, may binigay na 5, 2, at 1. Yung 5, naragdagan ng 5, so naging 10. Yung 2, naragdagan ng 2, naging 4. Yung isa lang. Hindi niya ginamit. Saan napunta yun? Sa impyerno. So, anong kakayahan natin? Gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. So, dito po tayo magtatapos. Tutuloy po natin sa susunod na linggo. Dito po sa pagiging lingkod natin sa Panginoon at sa kaharian ng Diyos.
Maraming salamat po mga kapatid.